Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dalawang ama, habang lagu sa alak, nagpalitan ng kanilang mga anak. Matagal na panahon, 12 years na hinahanap ko yung anak ko, hindi niya pinakita sa akin. Nagsumbong si Eddie sa akin na ang bata, pinagpalit nila sa inuman sa isang kahon at lang. Paano kasi hindi na ko mapalit yung bata na pag makita ko yung anak namin, kumukulo yung dugo ko. Kaya pala itong gawin ng mga tatay? Iniwanan na kami. Iniwan sa akin, 2 taon pa lang yun. Lagi siya sa singgiro, lagi niya kami pinapalaya sa bahay, kaya sumama ako kay Edith. Mabigat ito, kaya simula na. Pag-usapan na, face to face. Sausawera, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako, sana nga'y magbati! Wala na sanang labanan! Usamang matino na lamang! Samahan niyo na kami! Tara na! Naku, sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisausautanan ng kaibigan? Mga yan ay solusyon. Mga kapatid! Ano ba ang number 1 sa umaga? Sinong mo? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Yay! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Smile, smile, smile! Good morning! Lalong-lalo na, syempre pa, ay sa mga kagaya kong nanay. Happy Mother's Day sa aking mama, sa aking lola, sa lahat ng mga tita ko, at sa lahat ng mga kababaihan. Abay, eto na, maligayang araw sa ating lahat. Pero naku, teka, kakaibang pasabog na naman ito dahil 2 amang araw na habang lasweng sa alak ay nagpalitan ng kanilang mga anak. Oh no, why? Naku, bakit kayo ganyan? Bakit niyo pinagpalit ang mga bata? Parang, ano yun? Parang nagpalit lang ng t-shirt, Hans? Naku, Chang, mukhang maraming mga mami ang mag-iinit ang ulo sa mga dading sinasabi mo, ah! Anong sa inyo dyan? Oh, B1 at B2, be alerto, you two! At para bahagian ng makabuluhang payo ang ating mga bisita, narito pa rin siyempre at hindi magsasamang umalalay sa kanila, si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio tagapayo. Kaya naman, lahat ng mga nanay, mga kumare, tawagin ang inyong mga asawa at let's make it a come on, face to face na! Walang puso at wala raw sa sariling katinuan ang kanyang dating kinakasama dahil nang malasing pala ito, nagawang ipagpalit ang kanilang anak sa anak ng iba. Bago ito, nako. Alamin nga natin kung anong mga nangyari mula kay Melda Naive. Pasok! Face to face! Face to face! Ate Melda, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. Ano po ang pangalan ng inyong kinakasama? Eddie po. Eddie, gano'n na po kayo katagal ni Mang Eddie? 14 years old na po. Hanggang ngayon po, magkasama pa rin kayo? Okay. Ano po ang nangyari at nagkaroon ng sinasabing palitan ng mga bata? Ano po ito?
Itong asawa kong una, Tandali, liwanagin natin. Nalito na kagad ako, umpisa pa lang. Hindi po yung Eddie ang asawa nyo. yung kasama ko ngayon, Edie, yung una kong asawa ang Alvin. So, doon po kayo may problema sa Alvin o doon sa Eddie? Sa Alvin po. Doon po kayo may anak kay Eddie o kay Alvin? Kay Alvin. So, ang anak po ninyo ni Alvin ay ano po ang pangalan? Geraldine. Okay, ano po ang nangyari? Lumayas ako sa puder niya kasi lagi siya lasinggiro. Wala na kasi matinong trabaho. Oho. Naglalasing pa siya umaga, hapon, lasing siya, nagbubugbog sa amin. Okay. Tapos wala na nga kaming kinakain, ganyan ang ginagawa niya. Gaano po kayong katagal nagsama nung Alvin? 3 taon po. 3 taon. At matapos po noon, tsaka nyo napag-isip na gusto po ninyong makipaghiwalay. Ako po nang lumayas sa kanya. Ilan po ang naging anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. Okay. Mga ilang taon kayo noon? 20 yata. Oho. Kasi doon kami nakatira sa biyanan ko eh. Okay. Tapos nung lumayas ako ng gabi, hindi ko alam kung saan ang biyanan ko dinala ang bata. Okay. Tapos Bakit hindi mo sinama ang bata? Kasi yung hawak ng biyanan ko yun eh, nung nag-away kami. Kasi binugbog niya na ako eh. Wala na ako sa katinuan, kaya hindi ko na naaalalang bitbitin ang anak ko. So hindi ka na bumalik para silipin yung bata, kamustahin o kunin man lang? Bumalik, pero hindi ko na nakikita yung bata, tinatago nila. Ang sabi nila sa akin, sa probinsya daw. So ngayon, itong kinakasama mo ay yung Eddie. Opo. Okay. So yung naging anak mo kay Alvin, ngayon, siya yung gusto mong mabawi? Opo. Bakit? Matagal na panahon ng paghirap ko na gusto ko siyang makasama, ano ng kalagayan niya. Gusto ko makuha ang anak ko ngayon. Okay. Nagkita na kayo ni Alvin? Noong, March 28, sumugod sa amin sa Montalban. Muntik pa niya napatay yung kasama kong si Edie. Bakit siya sumugod? Kasi yung nabalitaan niya na si Edie, nagsumbong sa akin na tungkol doon sa pagpalitan ng... Anong nangyari? Pinagpalit daw nila yung 2 bata, babae at lalaki. Sa isang kahon Bata. Yung anak ko at saka yung anak daw nung Edwin yun, kasi mapira daw yung Edwin, siya ang sumagot sa para maipagpalit lang yung 2 bata. Pinalit So, daw yung anak ni Alvin, kanino pinalit? doon kay Edwin. Ang anak Kasi ni ang Edwin, anak ni Edwin, lalaki. Oh. Ang amin, babae. Ang gusto daw nung Edwin nga magkaanak siya ng babae. Ang gusto naman ni Alvin nga magkalalaki. Anak niya. Oh my God. abay ang tanong, paanong nagawa ito nung mga tatay na ipagpalit ang kanilang mga anak, lalo na nga itong si Alvin, doon sa kaibigan niyang si Edwin? Magpaliwanag ka na sa amin kung anong mga kadahilanan na yon. Narito po si Alvin Aquilios. Pasok! Alvin, babae yan! Babae yan, Alvin! Alvin! Sandali lang! Alvin, babae yan! Kahit anong mangyari, babae yan! Makasuga ka sa alak! Bakit ang mo may palit ang anak ko? Wala yan. Kung hindi ka sugapa Hindi sa ko magawa. alak, hindi ang Saan ang ganyan? nangyari na iwanan kita! Saan ka nung Ayun ang nanay mo! Kayo! Wala kang awa, walang awa. Alvin, diretsa ang tanong. Oo o hindi lang, pinagpalit ninyo ang mga bata. Oh. Bakit? Sa alak yan! Abang dahilan, bakit nagawa ni Alvin ang mga bagay na yon? Pakaabangan niyo po ang mga kasagutan niya. Magbabalik ang Face to Face. Visit ka! Visit ka! Bakit mo binabalik ang anak ko? Visit ka! Derek, tanong, Ruby, sino ang anak mo? Joselito mo! Bakit naiwan kay Edwin si Joselito? Iwan ko kasi nagtigilo siya! And now back to Face dito sa TV5. Nang tanungin ko si Alvin, ang isinagot niya sa akin ay oo, ipinagpalit niya ang anak niya sa iba. Alvin, ito na ang pagkakataon na mapag-usapan to at maiayos
Alvin, balikan Ay, wala natin. na, bye. Alvin, balikan natin ang araw na nagiinuman kayo ng mga kaibigan mo. Sino ang kasama mo? Tatlo po kami. Sino-sino Si Eddie kayo? at saka si Edwin. Si Eddie at si Edwin. Opo. Matalik mo sila mga kaibigan. Opo, tatlo. Matagal na kayong magkakaibigan. Tagal na po. Okay. Natatandaan mo kung anong taon yon nung nag-inuman kayo? Opo. Anong taon? 2001 po. 2001. Paanong napunta at kanino nang galing ang ideya na magpalit kayo ng mga anak? Ito kasi ma'am, nagpalitan kami. Sabi ni Kasi Edwin wala naman. namang bili ng alak. Sabi naman ni Edwin na, alin na lang kaya tayo nito kasi iniwan din siya ng asawa niya. Iniwan siya ng asawa niya, din. ikaw iniwan din. ako. Okay. Hindi na bumalik. Ngayon, sabi ko, sige, palitan lang tayo kasi gusto ko rin na lalaki. Ang anak ko. Okay. Tapos siya din gusto babae. Di nagpalitan na kami. So ang anak mo ay babae at ang pangalan nito ay Si Geraldine po. Geraldine. Ang anak ni Edwin ay lalaki at ang Joselito pangalan po. nun Joselito po. ay Joselito. Opo. Nung lumalaki ang bata, nasaan si Joselito? Pinsa po. Sino ang kilala niyang ama? Ako po. Sino ang kilala niyang nanay? Ay, wala po. Wala na po. Wala kayong sinabi. Wala. Kaninong picture to? Picture ng anak ko yan. Ito ang huling pagkakita mo sa Opo. bata. Yan na lang lagi ang tinitingnan ko para hindi ko pag makita ko yan, hindi ako makatulog. Lagi ako umiyak, hindi ako Tanong, Alvin, tinago ba ng nanay mo si Geraldine? Hindi po. Sabi niya lang sa probinsya. Hindi Tapos po. mabalitaan ko, nag-aaral sa Tanagsura. Yung galing ako trabaho. Wala na, nandun na sa kapitbahay Pareho namin kayo! yung bata. Tapos So siya anong nagkwentuhan gamit ng na apelido ng bata ngayon? Kilos na po. Paano nangyari yun? Si Joselito na po yung dito sa akin. Nagawa na lang kami ng pagpalitan namin. Nagawa na lang kami ng, gagawa na lang namin kilos. Kasi mamaliit pa sila eh. Nalidemonyo ng utak So yan. pati yun, reaction yun ni Kuya Alvin na pati pala birth certificate alaman. Oo nga, Chang, at eto't napapailing nga ang mga nanay na nandito. Hindi maganda ang ginawa mo para sa iyong anak. At kung yun lang naman pagkakamali ni Imelda na iniwanan ka, eh hindi naman sapat na doon ka lang tumampo at ipagpapalit mo yung anak mo sa alak. Doktora, marahil talagang hindi rin nakakayanan na nga ni Ate Imelda yung mga nagiging pangyayari sa loob ng tahanan nila na sobra-sobra na yung away, pag-inom, pang-aabuso. Kaya hindi na niya marahil siguro naisip pa na bitbitin yung bata at parang napaka-helpless na niya na wala na siyang nagawa kundi sagipin na lang ang sarili niya. Pero alam natin na walang ina na makakatiis na iwan ang kanyang anak. Totoo yun, Chang. Kaya nga nung sinasabi niya na binalikan, parang, di ba, impulse natin, automatic, ano yung naiisip beses ko natin na binalikan immediate. niya ng anak ko. So ngayon, kung sakasakaling matauhan ka na, ang tendency, marirealize mo, oops, meron akong pagkakamali, binabalikan niya. Ngayon, alam mo, sana, Aling Melda, napakahaba ng panahon na lapse na maaring maka-apekto sa bata sa ngayon. Lalo't hindi sila kilala. Parehas, dahil pinagpalit Oo. nila eh. Oo. At talagang magiging napakahirap at mabigat ang sitwasyon na ito para doon sa mga bata dahil mukhang hindi naisip ng mga ama nila na meron itong napakalaking epekto sa kanila yung ginawang pinagpalit. Pagkatapos, bukod pa doon, hindi nila alam kung sino talaga ang tunay na ina nila. Chang, malaki. Una-una, ilang taon na po ba yung bata ngayon? Ilang taon na po, Aling Melda? Yung anak ko, 14 na po. Ilang taon na si Joselito? 14 na po. 14. Halos magkaedad po. Okay, so yung ganitong edad, Chang, nasa post-pubertal para maging nasa adolescent, Oo. alam nyo, kasi binubuo na yung personalidad nito eh. Tapos biglang magkakaroon ng ganitong conflict na i-introduce mo ito, medyo para sa ibang karaniwan na ang affected dito kaagad yung sabihin na natin yung mga kababaihan. Dahil kasi mas feeling nila na
saan kayo napunta? Yung explanation, ang hirap. Yung debriefing process, medyo mahirap para sa parehas. Kaya kailangan ang nanay dito magpakatatag kung talagang i-introduce sila. Dahil yung rejection, napakalaki. So, at the same time, yung acceptance dun sa mga bata, napakalaki rin. So, malaking at mahabang proseso ang kinakailangan. Pero kung sasabihin natin na dapat nating ayusin, dapat. Kasi kung sasabihin natin ipapaliban pa natin, mas malaki yung magiging risk na kung mapanood ito, tapos magkaroon pa na may magsasabing iba, mas mahirap yon dahil yung sa mga bata, it can be parang hindi lang experience na trauma. Baka it will lead to depression in the future. Marami pong salamat, Dr. Camille. Naunawaan po ba ninyo yon, Aling Imelda, na hindi po ganun kadali na kayo po ay matatanggap ng bata? Dahil tandaan po ninyo na wala kayo noon pong 3 taon hanggang ngayong siya ay 14. Marami pong magiging katanungan yun. Handa po ba kayong harapin yun at magpaliwanag at tanggapin kung ano man ang magiging reaksyon ng anak ninyong na si Geraldine? Iniwanan kami, tapos yun. Ano nangyari dun sa batang ibinigay sa kanya? Pag makita ko, lalo akong nasaktan eh. Pag makita Ano ko, daw po ang nangyari sa batang ibinigay sa inyo? Joselito, yung lalaki, ang napunta po sa inyo. parang tinuro. Kanino lumaki ang bata? Kayo po ba ang nagpalaki? Sa magulang ko, doon sa probinsya na po. Sinabi kasi sa magulang ko na yun ang akong tunay na ama niya. Hindi yun, sumama na lang si Lito dito. Dapat sa kanya rin mama, pinapatayan eh. Yun, isauli ko. Nililibing ng Kasi buhay. O, sandali lang. Bakit mo ngayon isusoli si Joselito? nabubuisit ako, nakita ko, bakla yun eh. Akala ko lalaki. Bakla. Bakla man o ano, dapat tanggapin mo kung ano ang anak mo. Hindi. So dahil sa ngayon ay naging bakla si Joselito, gusto mo siyang isoli? Isoli na. Ano siya? Beer na pinagpapasapasahan ninyo? Bahala na siya saan siya pag basta ang importante sa akin, makuha ko lang yung anak ko na babae kasi baka wag samantala ni Gwen. Dinadamay nila mga So ngayon, ang gusto mong kunin si Geraldine. Kasi dalaga na yun, baka pag samantala ni Edwin. Ay, mga Alam sa'yo, kasawsawan, talagang iba ang isip ng tao pag nakainom. Botohans nga muna tayo. Siyang ako'y nagulat kasi ngayon ba ay nakainom din siya at nasasabi niya yung mga sinasabi niyang yan. Magboto hands tayo. Game! Go! makialam niya kung anong kalagayan. Naku, Kuya Alvin, sana nakikita mo na ang lahat ng mga nakataas ngayon dito sa studio ay kulay puti. Na ang ibig sabihin, naiintindihan nila kung bakit si Ate Melda ay galit na galit sa'yo. Yan ang ating boto hands. Kampante raw siyang inaalagaan ng dati niyang kinakasama ang kanilang anak. Pero nang malaman niyang ipinagpalit nga ang bata, galit ang naramdaman niya. Ang panig ng isa pa rin pong ina. Narito po si Ruby Laurente. Pasok! Sandali lang! Visit ka! Visit ka! Bakit mo binabalik ang anak ko? Visit ka! Diretsa ang tanong, Ruby, sino ang anak mo? Si Joselito mo! Bakit naiwan kay Edwin si Joselito? Iniwan ko kasi nagtingin mo siya! Dalawang ina po ang pareho ng hinaing dahil ang mga anak nila pinagpalit po ng kanilang mga ama ang panig ng isa pang amang nakipagpalit ng anak sa aming pong pagbabalik. Sabi niya, ipagpalit niya kasi gusto niya ng lalaki. Tapos ngayon, ayaw na niya kay bakla. Buisit ka! Sandali lang! Facebook sausawa na mga kapatid.
Helen Postanes Petra. Hello, Chang Ami. Super like ko ang programa mo kasi ang daming moral lessons na matututunan, lalong-lalo na sa mga advices ng trio. At type ko rin yung mga gestures, actions, and facial expressions mo. Pati sina B1 at B2 hands at mga bisita ay talagang nakakatuwa. Nandyan na ang lahat ng mysteries, from sorrowful to light. Wish ko na forever na lang yung program mo para time will come na lahat ay wala ng problema. God bless you. Pagkalikuran, harapin mo, face to face. And now back to Face dito sa TV5. Ang sama ng loob at hinaing ng dalawang ina na ito na sina Ate Melda at Ate Ruby, Kuya Alvin, ay ang ginawa ninyong kabalastugan na pinagpalit ninyo ang mga bata. Sugapa sa alak yung mga yan eh. Maraliho kayo. Ate Ruby, sino ang kinakasama mo? Sa ngayon po, wala po. Nung tatay nung bata. Si ano po, si Edwin po. Si Edwin. Anong apelyido? Edwin Canilio po. Okay. At ang anak ninyo ay... Si Joselito po. Kukunin ko po yung anak ko kasi nagtitext yung kaibigan ni Edie na yung anak daw namin pinagpalit sa anak nila ni Alvin. Kailan mo nalaman yon? Ngayon na yung bago na yung 2011. So, ibig mo sabihin, mula nung naghiwalay kayo ni Edwin hanggang ngayon, hindi kayo nag-uusap? O walang naging komunikasyon sa pagitan ng ilang mga taon na yon? Hindi po. Bakit? Hindi mo kinakamusta yung bata? Hindi po kasi... Hindi mo binisita? Hindi po kasi nagtatrabaho ako doon sa probinsya. So, kanino mo nalalaman kung ano ang nangyayari sa anak mo? Yung Kanino mo kaibigan nababalitaan? ni Edie. Kasi nagtitext siya sa akin. Sabi niya, Ruby, balik ka dito sa Manila kasi yung anak mo at saka anak ni Alvin, pinagpalit nila. Sabi ko, bakit? Bakit pinagpalit nila? Ano yung tuta? Anong ginawa mo nung nalaman mo? Umano ako dito sa Manila, bumalik ako, tapos pinuntahan ko yung bahay ng asawa ko. Anong nadatnan mo? Sino ang Pagdating ko batang doon- kasama ni Edwin? Wala naman doon yung anak ko kasi babae naman yung nandoon. Sino yung nandun? Si Geraldine. Tapos, tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, bakit nasaan ba yung anak ko? Hindi naman yung babae. Tapos sabi niya, tanungin mo si Alvin, nandoon kay Alvin. Sinugod ko rin doon sa bahay nila. So ngayon, ang sinasabi niya, Ruby, ibinabalik niya ang bata dahil daw, matapos ang ilang taon, ito ngayong si Joselito na siyang anak mo, nagkakaroon ng problema di umano, sabi ni Alvin, dahil daw bakla si Joselito. Ngayon, sabihin niya na bakla. Tapos noon, sabi niya, ipagpalit niya kasi gusto niya ng lalaki. Tapos ngayon, ayaw na niya kay bakla. Buisit ka! Sandali lang, Imelda. So bakit hindi ka na nag-asawa? Ayaw ko na po mag-asawa kasi ayaw ko na naranasan ko yung naranasan ko na. Ito pong attorney, naging pangyayari na si Alvin po ang nakaisip na pagpalitin ng mga bata. Nangyari na ang nangyari. Pinagpalit po ang mga bata. Hindi lang yon, pati ang mga dokumento, pinakialaman, iniba ang apelyido ng mga bata. Marahil iba rin ang nakasulat doon kung sino ang kanilang tunay na mga magulang. Ano po ang pwede nating isampang reklamo laban kay Alvin sa ginawa niyang yon? Mayroon pong krimen na sinasabi ang ating revised penal code, yung crimes against civil status of a person. At sinasabi po sa Article 347 ng nasabing revised penal code, yung simulation of birth at saka substitution of child to another. Ito ang maaaring mga krimen na maaaring kasangkutan. Hindi lang ni Alvin, maging yung kasapakat niya na si Edwin Tiangami. At kung sila ay meron ding kinalamnan dyan sa mga paglalagay ng entries sa kanila mga birth certificates, sa respective birth certificates ng mga batang nasabi dito, Tiangami,
maaari rin silang masangkot sa kasong falsification and use of falsified documents na sinasabi rin sa Article 172 ng ating revised penal code, tiyang amin. Sa crimes against the civil status of persons, palibhasa ito ay maaari na nating masabing karumal-dumal na gawa ng sino mang tao. Mabigat po ang kaparusahan dyan sapagkat ang sabi po ng ating revised penal code, yan po ay mayroong pagkakulong na mula 6 na buwan 1 araw hanggang 12 taon. At ang use of falsified documents at falsification, tiyangami, kapag napatunayan din to ay mayroon din kaukulang parusa na hindi po ito bababa ng 6 na taon na pagkabilanggo, tiyangami. Bagaman kanilang inamin na kanilang inabandona ang kanilang mga anak nung sila'y maliliit pa. Subalit tandaan natin, upang maalis ang isang parental authority ng isang ina sa kanyang illegitimate child, palibhasa hindi naman kasal ang bawat partido, ay kinakailangan may judicial decree na talagang judicially abandoned o i-decree ng hukuman na abandonado ang mga batang ito. So, in the absence of that, yung decree na yon na manggagaling sa hukuman, ang presumption ay nananatili yung parental authority ng mga babaeng ito, ng mga inang ito. At dahil meron pa rin sila sa kanilang yung presumption of parental authority in their favor, pwede silang mag-file ng petition for habeas corpus na iyon ay isang petisyon upang kanilang hilingin sa hukuman na kung sino man ang meron ngayong kustudiya o nangangalaga sa mga batang nabanggit, tiyangami, ay paki-explika ng mga taong ito kung ano ang legalidad, kung bakit nasa kanila ang kustudiya o pagkukupkop ng mga batang ito. Ngayon, kapag wala pong naipresenta ang mga aktual na nagkukupkop sa mga batang ito, tiyangami, ay maaring ang kustudiya ng mga batang ito, baga ay hindi naman kagyat na ibibigay sa mga magulang dahil tama po yung sinabi ni Doktor, na dapat may proseso. Dahil alam natin 14 years na itong mga batang ito. Maaaring ito ay ibigay ng hukuman sa Estado o sa pamamagitan ng pangangalaga ng DSWD upang doon ay may proseso eventually kung paano ay mariri-integrate itong mga batang ito sa kanilang mga tunay na ina. Dahil sa ginawa na ito na kaguluhan ni Kuya Alvin, napakalaking abala, napakalaking mahabang proseso, at ngayon ay may malaki pang posibilidad na makuha ng DSWD ang mga bata nang sa ganon ay maipaliwanag muna ng maayos at hindi basta-basta rin pwedeng ibigay sa kanilang mga tunay na ina. Tama po yun, Tiyan. Salamat po, Attorney Ben. Naging malinaw ba para sa'yo, Alvin, na mayroong posibilidad na makulong kayong dalawa ni Edwin sa magkakaibang mga kaso? 6 hanggang 12 taon. Ako pa magpapakulong yan sa kanila sa ginagawa nila. Mga kasawsawa, nung mga panahon na yon ay gusto raw niya talaga ng anak na babae, kaya nagawa niyang ipagpalit ang kanyang anak na lalaki sa anak nitong si Alvin. Ang paliwanag naman po niya, ating pakinggan. Edwin Carillo, pasok! Sandali lang! Anak ko dyan sa'yo ah. Derechang Edwin, ano ang pangalan ng anak mo? Pusilito ho. Joselito. Oh, palit kami. Bakit ka pumayag na makipagpalit? Dahil gusto ko yung Gusto mo ng anak na babae? Oo. Hindi mo man lang ba naisip na hindi mo kadugo o hindi galing sa'yo yung batang yun? Iniisip ko naman na sarili ko siyan, anak. Dahil pinagpaharal ko siya. Nilagaan ko sa maayos, hindi ko sila sinasaktan.
Yung anak ko dun sa kanya, sinasaktan niya. Hindi mo binigay yung anak ko. Hindi magkaganon. Ikaw naman, loko na Sandali. Tawa ka! Kapal ang mukha mo! Ikaw ang kapal! Magpakita ka lang dito, kunin mo yung anak mo! Kapal ang mukha mo talaga! Wisit na bakla na yan. Balik yan sa inyo. Balik mo yan. Pakita ka. Alvin, malaki na. liliwanagin Kunin ko mo lang hindi ka sa'yo. na- Isang Ano ba? beses ko pang marinig na sabihin mong buwisit si Joselito dahil siya ay bakla, pang-aabuso yun sa bata. Nabubuwisit kasi ako sa anak nila yung bakla eh. Dahil ginawa nila. O makita ko yung bakla, nabubuwisit ako eh. Inosente yung bata. Ako mismo magpapakulong sa kanila pag hindi na ibalik ang anak ko sa akin. Hindi pa niya pinapa... Masyado na pong nabubulagan itong si Alvin sa ating pong pagbabalik. Hihimayin pa rin po natin ang damdamin ng isang ama na si Kuya Edwin. Pakaabangan po ninyo. Ako yan, Magbabalik kami. magpapakulong sa inyo pag hindi na... Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami. Galing ng quality, ito ang tunay na masarap. Select Soy Sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. And now back to Face dito sa TV5. Mga kapatid at mga kasawsawan, nagkaharap-harap na nga po ang mga magulang ng mga batang ipinagpalit ng dahil lang sa alak. At ang lumalabas sa lahat ng ito, Alvin, ang pilit naming ipinapaunawa kanina pa sa iyo ay ikaw ang punot dulo nito. So Kuya Edwin, bilang isang lalaki rin naman, bakit hindi ka nagkaroon ng paninindigan at sinabi mong, hindi, ayoko, hindi ako papayag, anak ko to, poprotektahan ko. Bakit naman ako papasok sa ganitong kasunduan na magpapalit kami ng bata? Payag kasi ako, ma'am, dahil gusto ko babae yung anak ko. Isa ka rin! Dahil tanda na ako, mayroon katulad ngayon, maglaban na siya nang magsaing. Nagtrabaho ako. Pinalit mo lang nila anak ko para gagawin katulong. Tulong na. Pero siya, pinagpaaral ko siya. Hindi ko siya ginawa ng katulong. Pero hindi para pagtanda, gawin mo katulong. Eh, siyempre, matanda na ako, hindi na ako makatrabaho. Mayroon na mag-alaga. Meron po yata kayong kakaibang pangunawa, kayong dalawa, actually. Meron kayong ibang pangunawa kung paano dapat tayo, bakit may anak o bakit nagkakaanak. Parang iba yung pangunawa ninyo. Bakit hindi ka na lang nag-asawa ulit, Edwin, kesa si Geraldine ang gawin mong parang alila? Hindi na ako, ma'am, dahil kontento na ako na may anak na ako eh. Yan ang gagawin nila sa anak ko. Ito nga kasi mga asawa ko, ma'am, eh. Siya lang nagdala ng sira sa utak namin eh. Nilayasan ka, Ay, lumayas. okay, sandali lang. Nilayasan ka ni Ruby dahil ang sinasabi niya, lasing ka din araw-araw. Oo, ma'am. Kung ako rin naman ang karelasyon mo, lalayasan din kita Oo, kung ma'am, gano'n ang problema. Uminom ako pero hindi ko naman sila sinasaktan eh. Minahal ko sila. So Kaso lang, dapat tanggapin yung pag-inom nyo? Oo, ma'am, hindi ko naman sila saktan. Lasing ako, matulog lang ako. Matulog lang ako sa bahay. Aha. Hindi Tapos, sa akin! siya, bigla lang lumayas. Hindi ko na alam kung saan siya napunta. Okay. Ilang taon ka noon nung nagpalit kayo ng bata ni Alvin? Dapat lang naman talaga panglayasan Hindi ko na makakuan, ma'am, kung ilang taon ako Kasi yun. mga matino kayo, di kayo... Yan ang epekto ng alak sa'yo. Wala ka nang matandaan, Edwin. Kasi, Alam mo ba ngayon, ibinabalik ni Alvin ang bata, ang anak mo, ang tunay mong anak na si Joselito, sa kadahilan ng
Dahil daw ngayon lumalaki ang bata at mukhang nagiging bakla at ibang orientasyon. Hindi ko naman alam yung bata man, bakla yun siya paglaki. Dahil maliit pa yung palit kami. 2 taon pa lang eh. So nung napunta ang bata kay Alvin, hindi mo nasisilip, hindi mo nakikita? Hindi ko na ma'am, dahil hindi ko nakita eh. Hindi ko na alam kung saan niya dinala eh. Ikaw, Alvin, nakikita mo si Geraldine? So ang nangyari, ikaw lang ang parang lumalabas, tinapon mo sa probinsya si Joselito, parang ganon, kasi hindi mo kayang buhayin. Kaya ko lang sana, kaso lang walang magbantay pag Gusto ko lang mangyari pumasok ang ngayon, ang trabaho. anak ko may balik sa akin ngayon. Pag hindi, iluluklok ko kayong dalawa sa kulungan. Ang pinagkaiba lang ay at least kahit papano si Kuya Edwin, inalagaan niya si Geraldine at hindi sinasaktan kagaya ng ginagawa mo kay Joselito. Mayroon naman siyang kamag-anak dyan sa kanila eh. Minsan eh, iniwan Ang tanong ko, diretsahan, Alvin, sinaktan mo ba si Joselito? Sinaksakan ko po. Tignan mo. Bakit? Bakit kailangan mong gawin sa kanya yon? Alam mo sa sarili mo na hindi kanya kaano-ano at hindi ikaw ang tunay niyang ama. Anong karapatan meron ka? Yan lang ako eh. Na ano. Kasi bago makita ko siya, tapos parang nabuisit ako kasi hindi naman lalaki siya eh. Kanto na kasi siya na... Tapos ang naisipan ko na lang, isauli ko na kay Alak Edwin. na yung iniisip Kukunin ko na lang yung anak namin na babae. Kasi ang ano ko din na baka pagsamantala ni Eddie, yung anak namin. Babae. Yun ang ano ko. Yun na lang ano ko na ibalik ko na lang sa Gaano katotoo, Kuya Alvin, na sinasabihan mo ang bata na bakla bumalik ka sa ama mo? Yun, sinabihan ko siya na bakla, umuwi ka na lang doon. Nabuwisit ka eh. So ngayong Edwin, nalaman mo na ibabalik na ni Alvin sa'yo ang tunay mong anak na si Joselito. Kaya mo bang ibalik sa kanya si Kung Geraldine? anak niya, ma'am, hindi ko ibalik dahil kung paano ko ibalik ko, lalo na bugbugin niya. Hindi niya mapag-aral. Hindi niya So, gusto mong sa'yo pa rin si Geraldine? Oo, payag ako nandito sa akin yung dalawa dahil para mapag-aral ko. Dahil kung nandun sa kanya, lalo na bugbugin niya. Paano Tao ang anak ko kung ngayon. kukunin ni Melda kasi siya ang ina ni Geraldine at kukunin ni Ruby Kunin ko talaga yung anak. si Joselito dahil siya ang tunay na ina? Pero yung anak ko, hindi ko talaga ibigay sa asawa ko dahil Hindi, kunin ko malaki yun. na. Ngayon lang siya nagpakita, kunin niya. Hindi siya Bakit nag-aruga. alam mo? Hindi siya nag-aruga. Ang kapal ng mukha yung asawa ko. Mas makapal ka sa akin. Mga kapatid, tawagin na po natin ang sinasabing isa pang lalaking kasama nila nung gabing yun na nung sila ay mag-inuman. Itong si Alvin at si Edwin. At ang pinagpuputok nga at ikinasasama ng loob ngayon ni Alvin ay siya na ang kinakasama ni Ate Melda. Narito po si Eddie Garlet. Pasok! Sandali lang! Diretsa ang tanong, Kuya Eddie. Balikan natin yung gabi na nag-inuman kayo. Kanino mo narinig yung sinabing pagpalitin natin ng mga bata? Kay Edwin o kay Alvin? Siya. Alvin. Siya ang nagsabi. Si Alvin. Bakit niya nasabi yon? Lasing na eh. Ate Ruby, anong huling tanda mong itsura ng anak mo? Yung ano po, may nunal siya dito sa ano, tapos maputi siya noon kasi maliit pa. Tapos mahaba-haba yung buhok niya. Yun lang po. Pero ngayon, hindi ko pa siya nakita. Ate Melda at Ate Ruby, ito po ba ang sinasabi ninyong mga anak ninyo na si Geraldine at Joselito? Yan po ang kanilang mga litrato noon. Yan ang anak ko. Yan ang natatandaan ko lang sa kanya. Yan ang lagi maalala ko. Sino po yan? Yan, si Geraldine yan. Yan si Geraldine. At yan si Joselito. Alam po namin na
lubos na magiging mahirap po ito para sa dalawang batang nasira ang buhay nila. Sa pagkakataon pong ito, at tatanungin ko lamang po, una, Geraldine, Hello po. anong pangalan ng iyong mama? Si Mama Ruby po. At ang iyong ama? Papa Edwin po. Okay. Joselito, anong pangalan ng mama mo? Di ko po alam. Anong pangalan ng tatay mo? Tatay Alvin po. Joselito, gusto ko lang malaman, naging mabuting ama ba sa'yo si Tatay Alvin? Joselito? Hindi po. Lagi po niya akong binubugbog. Geraldine, si Papa Edwin mo ba naging mabuting ama sa'yo? Opo, binibigay niya po lahat ng gusto ko po. Joselito, bakit hindi mo alam kung sino ang mama mo? Hindi po sa akin sinabi ng tatay ko na kung sino po yung nanay ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi magiging madali po ito para sa mga bata. Malalim na po kasi ang naging sugat para sa mga nanay, lalo na po sa mga anak. Mahalaga po para sa amin na makausap kayo ng Trio Tagapayo. Dahil nagpapasalamat din po kami na ang programang ito ang magiging instrumento para maayos pa rin po ang kaguluhang ito. Kung mag-undergo tayo ng tinatawag na proseso, talagang mahirap kasi i-assess kayo. Magpakatatag kayo. Masakit para sa akin. Ang sinasabi nyo kasi yung nararamdaman nyo, hindi nyo kagad iniisip yung nararamdaman ng bata. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon bago matapos ng programa, na ipakilala yung batang babae kung sino ang kanyang tunay ng mga magulang, gagawin mo ngayon? Attorney Ben, kamusta po ang naging counseling ninyo kasama ang ating mga bisita ngayong umagang ito? Marahil siya nga ay naintindihan nitong dalawang lalaki dito sa panig ng pula kung gaano kabigat ang kanilang nagawa. Subalit, alam ko na kayo ay handang magsisi at nakita ko ang sinseridad niyan sa kalagayan ninyong dalawa. Kaya't sana, Alvin, Edwin, totohanin niyo sa kalagayan ninyo na kahit man meron pang prosesong dapat magawa at masunod upang mapalapit ang damdamin ng mga batang ito sa kani-kanilang mga ina, kayo bilang mga ama ay matutunan niyong ipakilala kung sino-sino ang tunay na magulang nito sa kanilang mga anak. Kaya't sana nga ang kasaysayang ito magsilbing aral sa ating lahat. Yun lamang. Hindi po ipinahihintulot ng ating Panginoon na magtuloy-tuloy ang gulong ito. Sa kadahilanan una, sa aklat ng Henesis, gumawa ang Diyos ng lahat na nilikha sa mundong ito upang magkaroon ng kaayusan. Order. Pangalawa, ginawa ang tao upang maging co-creator o katuwang sa paglilikha sa mundo. So ibig sabihin, ang mga magulang ay inatasan ng Diyos na ipagpatuloy ang salin lahi ng mundong ito. So anong ginawa ninyo, Alvin at Edwin? Nilabag nyo ang kalooban ng Diyos upang ipagpatuloy ang kaayusan at paglilikha ng Diyos tao. Sa anong paraan? Ipinagpalit nyo. Sulabag sa kalooban ng Diyos ang ginawa nyo. Sana naman magkaroon ng resolusyon dito. Salamat po. Mga kapatid, hindi po madali para sa lahat, lalo na sa mga anak, ang mga pangyayaring ito. Kaya po, minabuti naming ihanda kahit po paano
ang isip ng mga bata at sa kung ano ang totoo sa kanilang pagkatao. Kaya po sa mga oras na ito, sila po ay kasama ni Dr. Camille para sa isang maikling pag-uusap. Tsaka kahit papaano, kung mapapansin nyo, mga bata ay nakausap ko na kanina at medyo handa naman sila. Pero nandun yung takot, at the same time medyo kabado sila dahil hindi nila alam kung ano talaga yung pakiramdam na makikita nila ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang mga ina. At this point, sa tingin ko, unahin natin si medyo preparado na rin siya na makita ang kanyang ina. Ate Ruby, bibigyan ka namin ng ilang minuto para makasama mo ang iyong anak na si Joselito. Mami mo. At sa pagkakataon pong ito, bibigyan naman natin si Ate Melda ng tsansang makasama ang kanyang anak na si Jenaline. Ate? Joselito, ano nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Meron ka bang hinanakit na nararamdaman sa mga nangyari sa'yo before? Hanggang po. Aling Ruby, meron po ba kayong mensahe sa anak? Nagpapasalamat po ko na sumama siya sa akin. Tapos masayang-masaya ako na nakita ko na yung anak ko. Yun lang po. Ikaw naman. Masaya po. Kahit na hindi ko tunay na ama si Papa Edwin. Minahal naman po niya ako. Masaya dahil nakilala ko yung mga magulang ko. Aling Melda? Hindi ko masabi ko ano sobrang saya ang nakikita ko ang anak ko ngayon. Dahil lang yun, naiwan ko siya at lumayas ako sa papa niya. Siguro sa edad mo ganyan, maintindihan mo na kung anong ipaliwanag ko sa'yo. Doktora, ngayon pong nakapiling na ni Ate Melda ang kanyang anak na si Geraldine at ganun din naman si Ate Ruby at ang kanyang anak na si Joselito. Sa pagkakataon pong ito, hihingan lang natin ng mensahe si Kuya Edwin para po kay Jenaline. Pasalamat lang ako. Salamat ako sa General. Sorry sa lahat na hindi ko nasabi yung totoong magulang. Kahit wala ka na sa akin, ganun din mahalin kita. Yun lang po. Kuya Alvin. Nak, sorry na. Sorry na ngayon lang mo lang nalaman na tunay mo ina si Milda. Pero kung saan ka man ngayon, sasama ka sa kanya, tanggapin ko na yon. Maghanap sikap. Sariling sikap na ako.
Kung doon ka ba kay Edwin, kahit saan sa kanila, yun lang. Sorry sa lahat ang nagawa ko sa inyo. Kuya Edwin, may mensahe ka ba sa dalawang kaibigan mo? Sabi ako. Yun lang ang masabi ko. Sana hindi na mauulit. Amina na po tayo mga kapatid. Anong napakahalagang aral na naman po ba ang naituro sa atin ng ating issue ngayon? Ang kinabukasan po ng bawat bata ay nakasalalay sa kanyang nakaraan. Paano magiging maliwanag ang kanyang bukas kung ang kanyang kahapon ay may bahid ng kadiliman? Paano niya malalaman ang tama kung ang kanyang kinalakihan ay isang pagkakamali? Tayo po ay ginawang mga magulang para tayo po ang maging gabay ng ating mga anak sa kanilang kinabukasan. Ang ating pong mga anak ay biyaya galing sa Diyos at dapat na ipinagpapasalamat. Tandaan po sana natin na kung sa tindahan nga hindi po pwede ang no return o no exchange, mas lalong hindi po ito pwede sa ating mga anak. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang tanging magiging sandigan ng mga magulang sa kanilang pagtanda ay ang mga anak na mabuting inaruga. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At Hans, salamat din sa iyo, ang aking co-host. Salamat din po kay B1 at kay B2. Maraming salamat din sa Dance Squad. Sa ating pong trio tagapayo. Sa ating din pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisita. Naku, Attorney Ben. Maraming salamat po. Mother's Day po sa inyo, Chang. Uy, salamat, Attorney Ben. At hangad ko po ang inyong kalusugan pa sa darating ng inyong buhay. Salamat po, Attorney Ben. Upang lalo po kayong maging gabay at maging patuloy na inspirasyon ng face-to-face. Salamat, Attorney Ben. Happy Mother's Day po. Thank you, Father. Nako. Pagpalain ka at bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon upang gampanan mo ang iyong pagiging ina, hindi lamang sa mga anak mo, kundi sa lahat po ng mga tao nanonood. So, face-to-face lang. Salamat, Father. At sa lahat po ng mga ina, muli sa aking mama, Mama Dal, Happy Mother's Day sa aking lola na nag-birthday. Belated happy birthday, nanay. Siya po ay 89 years old na. Happy Mother's Day sa iyo. Kay Mama Grace, kay Lola Mami, nako sa lahat ng aking mga pinsan. Kay Dr. Camille, Happy Mother's Day din sa iyo. At sa lahat po ng mga ina sa buong mundo, sa lahat ng mga nanay na nandito, happy sa inyong lahat. At syempre, binabati rin natin ang ating mga Twitter friends. Maraming salamat kay Lorna Manzano, ganun din kay Lirza Maraya, kay Christian Diaz, kay Cheryl Joy Humo, RC Esplandon. Ayan, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang na lagi pong magpapaalala sa inyo na ang problema pwede po ninyong tawanan, pero hindi niyo po yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, usapan natin yan. And to Miss Nell, ang aking EP, Happy Mother's Day. Ngayong Martes, Medyo pati yung pagligo, napapabayaan na. dahil sa amoy na masangsang, nag-goodbye sa 10 years na pinagsamahan. Hindi daw niya magustuhan na amoy ni Ato ko. May palengke naman po talaga siya. Sinasabi lang niya yan dahil dyan sa babae na na sa kanya yan. Amoy ano ba si Lotlot? Mabango po. Pero ang ipinalit, pera lang ang naamoy sa kanya. Hindi mo ba naisip na baka lang din napapakinabangan si Leo sa'yo? Ako yung gumagamit talaga sa kanya. Pati mas bata, kanyang nahalina. Hirap sa loob at ganito paglaya ko. Pinagpalit mo pa ako sa tomboy. At alam mong pamangkin yun. Sabi ko po sa kanya yun. Sabi lang niya sa akin, wala daw siyang pambabayad. Face to face, ngayong Martes, 10:30.